Sahang pipirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang 2024 national budget sa Miyerkules. Umaasa naman si House Speaker Martin Romualdez na walang mavivito sa panukala dahil dumaan ito sa masusing pag-aaral ng Kongreso. Ang detalye sa report ni Mela Lesmoras. Rise and shine, Mela. Kinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez na sa Miyerkules, December 20, nakatakda ng lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang 5.76 trillion pesos national budget para sa 2024. Mula sa kanyang biyahe sa Japan, ito ang inaasang isa sa mga pagtutuunan ng pansin ng Pangulo pag-uwi nga sa Pilipinas para matiyak na hindi maantala ang mga programa ng pamahalaan. In fact, sooner niya, I think he would have even signed it before he left. But I think piniprint pa. May printing. May printing mga requirements, di ba? Ang daming kopya kailangan. But other than that, it's ready to go. Sabi ni Romualdez, dahil dumaan sa pagbusisi at diskusyon ng Kamara at Senado ang budget proposal, umaasa siyang walang mavivito rito o mga probisyong maibabasura. We're not anticipating any. Sumusunod lang naman kami sa mga parameters, and we've been working closely naman with OP and all the departments. Pangunahing nabago sa 2024 General Appropriations Bill ang paglilipat ng confidential funds mula sa ilang civilian agencies patungo sa security agencies na silang nakatutok sa pagtugon sa mga issue sa West Philippine Sea. Aprobado naman kaya ito ng Presidente? I think so, because both houses agreed upon it. In fact, the heads of the departments agreed to it naman. They voluntarily withdrew. And the President has recommended as much as possible to minimize the CIFs and the civilian departments or agencies and rather focus where, it's best suited dito sa mga security issues, defense, and sa Coast Guard, as you can see. Habang hinihintay ang pagsasabata sa 2024 budget bill, pinuri naman ni Speaker Romualdez ang produktibong partisipasyon ni Pangulong Marcos sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. Partikular na ang pagsulong ng Presidente ng kapayapaan at kaayusan sa South China Sea at pagbibigay diin ng kahalagahan ng food security sa rehiyon. Kahit naka-session break, pagtitiyak ng mga mambabatas, patuloy nilang tututukan ang mahalagang isyong panlipunan para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Mela Lesmoras para sa Bayan.